all the glory. Isang mapagpalang umaga po sa Praise the Lord. lahat. Kamusta po tayo? Purihin ang ating Panginoon. Since today is our family devotion, no? Our activities are more on family involvement. Praise the Lord. Amen. So, sa biyaya ng Panginoon, sinikap natin ng ating pagbubulayan ay para din sa pamilya. Ang ating paksa ay matatagpuan sa aklat ng awit in the book of Psalms, chapter 145, verse 4. You know, every generation is very important to the Lord. Amen. Ang bawat henerasyon ay mahalaga sa ating dakilang Diyos at sa ating Panginoon. Kung bakit hindi natapos kay Adan at Eva, hindi ba? Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Pumayo kayo at magpakarami. Dahil layunin ng Panginoon na ang kanyang nilikha ay patuloy na magbunga, lumawak, amen, dumami. Kahit naman sa iglesia, yan ang nais ng Panginoon. Tayo ay lumawak, tayo ay dumami. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating pagbubulayan, passing the apostolic faith forward. Passing the apostolic faith forward. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Kaya dito natin makikita ang kahalagahan ng dalawang magkaibang lahi. Amen? Yung pagitan doon sa dalawang magkaibang lahi. Tama po? Amen. Sabi, ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi to the next generation ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Bakit mahalaga na mayroong susunod na salinlahi? Dahil ang susunod na salinlahi ay magpapahayag ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon. Amen. Ang susunod na salinlahi ay magpapahayag ng pananampalataya, ng kadakilaan ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, anumang bagay na patungkol sa Diyos. Ang salinlahi ay mayroong mahalagang responsibilidad. Amen. Para maipakilala ang ating Diyos na sinasamba. Ngayon, sabi dito sa aklat ng Judges, sa Hukom, chapter 2, verse 10, there is mayroong nanganganib na kalagayan na kung saan, kung ang isang salinlahi ay hindi maibahagi sa susunod na salinlahi kung ano ang mga napapatungkol sa ating Panginoon. Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. At alam naman natin na ang Israel ay bayan ng Panginoon. Amen. Sa lumang tipan, hindi po ba? Kaya kapag ang mga dakilang gawa ng Panginoon ay hindi naipasa o naibahagi o hindi naipatotoo, sa susunod na salinlahi, ang mangyayari ay hindi nila makikilala ang Panginoon. Kung bakit tayo ngayon ay nakakapaglingkod sa Diyos, ay dahil mayroong salinlahi na nagpakilala sa Praise the atin. Lord. Naalala ko ang aking lola sa dako ng Pilipinas when I was young. No? Because there was, kapag mayroong summer, di ba? School break. Yan. Nung time na yon nagkaroon siya ng cancer. At pagkatapos, lagi niya akong hinihiram sa aking mga magulang. Doon ko nakita yung kanyang debosyon pagdating sa pananalangin. Laging mayroon siyang Biblia na nakabukas sa tabi ng kanyang kama. At pagdating ng alas 6 ng umaga, ang sasabihin niya, lumuhod na tayo at mananalangin tayo. Hindi ka maaaring tumayo mula sa kama
umalis doon sa kwarto hanggat hindi ka nakakapanalangin. I think my sister can testify about that. Amen. Kami ng mga magkakapatid, sa tuwing kami ay tumitira doon for a short time, that's the training of our grandma. At hindi ka rin maaaring matulog nang hindi ka nananalangin. Amen. Kahit ikaw ay antok na, kailangan mong sikapin na makapanalangin. Hindi ka niya papayagang matulog hanggat hindi ka manalangin. Amen. At nakita ko yung mabuting bunga. Amen. Nakita ko yung mabuting bunga ng ganoong klaseng salinlahi. Praise the Lord. Amen. Kung ating titignan, I am the third generation of my grandma. No? Ikatlong salinlahi na po kami ng aking lola. Amen. Pero, mayroong pakinabang. Amen. Gaya ng lola ni Timothy. Di ba? Si Lois, ang kanyang ina ay si Eunice, ang ina ni Timothy. Mayroon siyang minana. No? Sa kanyang lola. Sa kanyang nanay. Kaya mga kapatid, mabuti pala na sa bawat salinlahi, ibig sabihin, bawat salinlahi, mayroong responsibilidad. Every generation has the responsibility to relay, to convey the message to the next generation. And we thank God because from our late apostle, Arsenio Tanferiol, to the generation of our living apostle, Jonathan Santos Ferriol, mayroong pananampalataya na ipinamana. Amen. Kung wala, di sana wala nang mga mananampalataya pa na naidaragdag sa iglesia. Amen? Kaya maraming mga taong nangaliligtas Amen. dahil mayroong saling-lahi na nagpapakilala sa susunod na saling-lahi. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon, naririto tayo sa henerasyon na kung saan ang kaaway ay gumagawa upang ang patuloy na pagpapakilala sa Panginoon sa tao ay sabihin na nating maapektuhan o mahadlangan. Since we are living in a digital age, di po ba? There are many distractors, many distractions in this modern technology. No? People get fixated, people get sidetracked, no? Sa kanilang responsibilidad, sa kanilang tungkulin na dapat sana ay makilala muna nila ang Panginoon. Alam naman natin, yan ang pinakadakilang tungkulin. That is the whole duty of man, right? To fear the Lord and obey His commands. But because we are living in a very digital world, di ba? Pag sinabi mong digital, hindi na tayo sa manual, napaka-modern na. Naalala ko when we were in elementary, sabi ng laging bukang bibig ng aming makaklase, the karma nowadays is digital. Although we don't believe in karma, right? But what you saw is what you reap. Ibig sabihin, ganun na kabilis. Amen? Ganun na kadali ang tao mahiwalay. Maiba ang kanyang isip, ang kanyang layunin, ang kanyang purpose. Amen? Sa henerasyong ito. Ngayon, mga kapatid, how do we raise an apostolic generation in a digital age? Or, just like our text, how do we pass on the apostolic faith forward? Since we are living in the end time. That's why we really encourage during family devotion, hindi lang tayo ng mga adults ang naririto. Mahalaga na maging ang ating mga anak ay naririto rin. Sapagkat, again, tayo ay salinlahi at mayroon tayong responsibilidad sa mga susunod na lahi na sila ay mapasahan ng pananampalataya. Kaya I salute all the parents who are encouraging their children
Amen? Inaakay ang kanilang mga anak. Pagdating sa pananampalataya. Amen. Ito ay bagay na hindi ito optional. This is one of the responsibilities of the parents. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang tungkulin. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, and if you will relate the whole duty of man, as a mother, your whole duty, as a father, your whole duty, is to bring your children in fearing the Lord. To bring your children in following the commands of the Lord. Amen? If you are a sister or a brother, your whole duty is to encourage your siblings in fearing the Lord. Amen. Everything is connected in encouraging everyone in fearing the Lord. It will always go down there. It will always boil down in encouraging everyone, different generations, in fearing the Lord and obeying His commands. Now, how do we raise an apostolic generation in a digital age? First, for us to be able to raise a generation, we must also understand first the generation that we belong. Paano mo maituturo ang isang bagay na hindi mo alam? Tama po? O. Kaya para tayo maipasa natin ang ganitong pananampalataya sa mga susunod na salilahi, kailangan muna nating maalaman, maunawaan kung ano ang henerasyon na ating kinabibilangan. We must understand. I would always hear this from my mom. Ang sasabihin niya, nung ako nga, nung bata ako ako nga, nung ako nga, ganito. Ang ginawa ng lola ko ay ganito. Ay, ng lola niyo ay ganito. Totoo. Our grandma, napaka-disiplinado niyang tao. Parang ikaw ay pumasok sa isang militar. Totoo yun. Bawal kang maglaro sa labas. Bawal kang malikabukan, mamantsahan. Basta kung ano lang ang sasabihin niya, yun lang ang susundin mo. Talagang she will train you to be responsible. Ayan. Kaya, pero, hindi pala lahat ng ganoong pagpapalaki in child rearing, we can never apply what we have done in the past generation to the present generation. Dahil napakalaki ng pagkakaiba. Ngayon, hindi mo na maaaring sabihin sa iyong anak, ikaw ganito, nung ako'y bata, ganito. Dapat ganito. Hindi na po. I would always praise God for the wisdom that He has given to our beloved Archbishop Art Ferriol. Dahil siya ang una kong naringgan na nangaral ng ganitong klaseng mensahe. Na kahit bagaman siya ay nasa edad, the way they consider the generations, no? Ang sabi niya, hindi mo maaaring kausapin ng ganon. Mayroon silang ibang paraan kung paano mo sila kakausapin. Hearing from a traditionalist. Because traditionalists, these are generations who were born beyond the baby boomers. Sure. If you are on your 70s, something like that, you are in a generation they call baby boomer. Diba? Meron pa tayong tinatawag na millennials. Sino sa atin dito millennials? Amen. So if you are born from 1990s, mid-1990s to 2000, early 2000, you are part of the generation Z. Tama? You are generation Z. Now, anyway, in this room, we are combined with different generations. Amen? Mayroong generation X, may generation X, generation Z, may alpha, may beta, wala pa namang beta kasi the youngest is 7 years old. Di ba? Iba-iba tayo ng henerasyon.
What your mom, your dad applied to you when you're young, you cannot apply that anymore in our generation. Amen. You can't. Otherwise, your children will become rebellious. That's true. Amen. Pero, kung mayroon mang nananatili na hindi nagbabago, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, simula pa ng panahon na likhain niya si Eva, si Adan, yung kanyang salita, no? Ang mundo man ay lilipas, ang henerasyon man ay lilipas, pero ang kanyang mga salita, hindi lilipas yan. Amen. Kaya, to incorporate when it comes to rearing children to apostolic faith, there is something that we must understand. First, we must understand the generation that we are raising. Amen. We are living in a digital world, just like what we've said. We are living in a digital world, and because we are living in a digital world, most people communicate through images, videos, emojis, social media platforms, dumadami na, no? TikTok, X, Instagram. Dati, lang eh. Before Facebook, what was it? Friendster. Di ba dati Friendster lang? Saka Yahoo. Oh, Yahoo. Tapos dumating ang Facebook. Tapos dumating ang kung ano-ano. Amen? Minsan, pansinin ninyo, yung mga kabataan ngayon, hindi na sila mahilig nagpo-post ng pahabaan, ng mga sentences. Minsan, emoji na lang. The generation nowadays speak very short. Hindi sila masyadong masalita. And that's actually one of the dangers. Di ba? Sinabi nila, less talk, less mistake. But the thing is, less talk, napakahirap basahin kung ano ang iniisip ng iyong anak, kung ano ang kanyang nadarama, because less talk. Tunay. Amen? They express more on their social media platforms. Di ba? One sad emoji means a lot to them. Di ba? Yung mga paiklian, minsan natawag natin doon, hugot eh. Maiklian lang, pero ang daming ibig sabihin. Kaya, yan din ang isa sa mga barriers. That's actually one of the barriers. Sometimes, or more often times, we find it really hard to approach the younger generations. Because we know, I don't know whether you feel the same, parang we embarrass them by speaking a lot. Napansin niyo ba yan? O sa ating mga magulang, o sa inyong mga may mga anak, o sa inyong mga may mga pamangkin. Hindi ba minsan ikaw pa nahihiya na magsabi ng napakarami? Kasi hindi mo nga alam kung anong nasa puso niya, nasa isip niya. Hindi mo alam eh. Tunay. Kaya minsan, ang mga magulang, dinadaan na lang nila doon sa provision. I will provide for your shelter, for your food, for your needs. Because we think that's our way of communication with them. Pero honestly, hindi talaga tayo nagkakaroon. Kayo po, tatanungin ko kayo. Minsan ba sa inyong mga anak, natatanungin ninyo, kumusta na ang yung love life anak? Amen. Yes, I do most of. No? Minsan ba natatanong nyo, these personal questions. Of course. Di ba? Sometimes, do you think that? But, di ba, minsan nararamdaman natin na tayo pa ang nahihiya. Di ba? Tayo pa ang nahihiya na magtanong sa kanila. Minsan malalaman na lang natin to sa ibang tao. Tama po? Kasi nga, there is a gap between you and your children. Amen? But when your parents are vocal, pag napaka-vocal ng iyong mga
parents, sometimes that becomes a barrier as well. Because it stops them from expressing themselves. It's either you speak a lot or you don't speak. Still, it is a barrier. Amen. Right, mga kapatid? And hindi lang yun. We are living in a generation wherein there are pressures in the environment. Mayroong tayo tinatawag na peer pressure, societal pressure, emotional pressure. No? Ang mga tao ngayon, isama na natin ang ating mga sarili. We always want to be validated all the time. Di ba? Sa social media, kapag nag-post ka, hindi nilike ang pinost mo, nagtatampo ka na. Di ba? Nag-e-effort ka. Di ba? Pinakaka-edit mo pa yan. Tapos lagi kang tumitingin, every 5 minutes, every 20 minutes, walang nagpo-post. I mean, walang nagla-like, walang nag-share, walang nag-heart. Di ba? And sometimes, that brings depression. Right? Lalo na ngayon sa mga kabataan. Because the thinking of this generation nowadays is they want to feel belong. They want to feel approved and validated by the people around them. O halimbawa sa mga barkada, di ba? O kahit ayaw mong sumama sa barkada, di ba? Kapag hindi ka kasi sumama, nako, lagi kang huli sa mga update. Kapag di ka sumama, ikaw ang pag-uusapan. Di ba? Nung panahon niyo sa mga kaedad ko ngayon, di ba? Sa sanlibutan, natatakot kang di sumama eh. Kasi, alam mo na, kapag nagkakasama kayo, may pinag-uusapan. At pag wala ka, ikaw ang pag-uusapan. Di ba? At hindi lang yun, kapag may usapang ganyan, may halo yan. Para mas sumarap ang usapan. Di ba mga kapatid, nung panahon natin, buti na lang, allergic ako sa alcohol. Di ba? Di ba? Amen. O, sa inyo na, sa atin naman, mas, sabihin na natin, mas bata sa akin. Mas may edad sa akin. Di po ba ganon? Amen. Ngayon, there will always be emotional and social pressures. That's why this generation is lost when it comes to its identity. And it's so hard. You see, when you do not rear a child in the apostolic faith, that child will lose his or her identity. Hanggang sa hindi niya na alam kung sino ba talaga siya. Kung ano ang nasasagap niya sa labas, yun ang akala niya na siya. Totoo yun. Kaya mga kapatid, we must understand that their world, without allowing that world to control them, no? Kailangan nating unawain na ang kanilang mundo, no? Kung hindi natin sila palalakihin sa tama, sa pananampalataya, iisipin nila na kung ano ang mundo na kanilang kinagagalawan, ay yun ang kanilang kalalakhan. Amen? Kaya mga kapatid, sa atin ang mga pamilya, magkaroon man tayo ng iba't ibang henerasyon, kailangan nating huwag kalimutan na ang ating mga tahanan ay dapat maging lugar ng katotohanan. When you let the children go out and mingle with this world, when they go home, they have many things they have acquired from the world. Actually, that's one of our fears, rearing our daughter Kayla. Kasi pag dala mo na siya sa school, mga iba't ibang kultura na yan, mga iba't ibang pag-uugali, may mga mananampalataya, may hindi mananampalataya, no? Kaya pagbalik nila, kung ano-ano ang mga dala-dala nila na nakukuha sa labas. Kaya kapag tayo ay nasa loob ng tahanan, kailangan nating, we must refresh, we must remind the members of the family that home
first and foremost, is a place, is a haven of truth. Amen. A reminder, no? Nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa kung sino ba tayo. Ano ang pagkatao talaga natin bilang mga Kristiyano. And our home should be a place for correction. Huwag tayo matatakot, mga magulang. Huwag tayong mahihiya to correct our children. If you will not correct your children, who will correct them? Di ba mas masakit kapag ibang taong nag-correct sa anak mo? Yes? Di ba masakit yon? Totoo. Kapag ibang tao magko-correct sa anak mo emotionally, ayon ng mga parents, nako, masakit sa puso yan. Napakasakit sa dibdib niyan. No? Awayin mo na ang lahat, huwag lang ang anak. Amen. Di ba nga? Sabi nga ni Evangelist Lep, oh, anak mo ba yan? Lagi niya nabibiro ito. Ganda ng anak mo. May sinasabi ka. Diba? Tayo ng mga magulang na lang. Kung halimbawa, may naikukumpara yung ating mga anak sa iba, ay, mas maganda si ano. Anong nangyari? Nangyari dito. Diba? Masakit eh. When your child is being compared by another. Sa atin na lang na mga may mga kapatid. Diba? Sa atin na mga magkakapatid. Kapag naikukumpara ka sa iyong kapatid, ay, ito, mas matalino to. Ay, ito, hindi. Ay, ito, mas maganda ito. Ay, ito. Ito, mas matalino ito. Ay, ito. Diba? Doon na lang sa anak, masakit yun. Eh, pag marinig mo yun sa ibang tao, mas masakit yun. Na may masabi sila sa anak mo. Diba? Makikipagpatayad ka nga para sa anak mo. Di po ba? Mga magulang. Amen. O sa atin, sabi ko nga, sa atin na mga mayroong mga pamangkin o mga anak-anak, napakasakit kapag may marinig kang hindi maganda. Yan. Sa iyong anak. Before we let that happen, and we won't want that to happen to our children. That's why our homes, the family, is a place wherein correction should be open. Amen? Dapat bukas ang kaisipan ng bawat isa. Minsan, mayroon mga magulang na natatakot na i-correct yung anak. Kasi baka malayo yung loob. Tama po? Minsan din, natatakot na i-correct kasi baka mas maging paborito ang tatay. O mas maging paborito ang nanay. Di ba? May mga ganyan bang magulang sa atin dito? Amen? Wala kayong mga sinasabi. Di ba kayo nakaka-relate? Let's talk. Oh, let's talk, less mistake. Di ba mga kapatid? Kaya, kailangan ng ating mga tahanan, ito rin ay lugar na kung saan hinihikayat natin sila sa mga paglilingkod. O pananalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos. Diyan natin kasi sila huhubugin. Amen. Tama nga naman ang sabi ni Presbyter Lily. Kung idadala mo ang iyong anak sa school, ilang oras lang naman siya sa school. But the rest of the hours of the whole day, that person is at home. So why would you blame always to the teacher? The first teachers are the parents. Di ba mga kapatid? Kaya sa loob ng tahanan, nandiyan ang pagtuturo, and that is what we need to raise. Raise our awareness. Understand the generation that we are living in. Understand the strategies that are applicable. But of course, the strategies of the Lord remain the same. Kasi hindi lang naman tayong ang henerasyon eh. May mga nauna pang mga henerasyon, 6,000 years ago, na preserve lang talaga ang pananampalataya sa Panginoon dahil mayroong mga tahanan. Look at the family of Noah. Di ba? Look at the family of Noah.
See? He decided to encourage his family to salvation. If Noah wasn't persistent about the faith, maaari, baka siya lang ang pumasok doon sa arko. Pero dahil nakitaan din siya ng Panginoon kung paano niya akayin ang kanyang Panginoon. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Sinabihan niya si Noah, ikaw at ng iyong mga anak, papasukin mo sila sa daon. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, how do we raise an apostolic generation in our time, in this digital age? We must teach them to put God first. That's the number one. We must teach them to put God first. After increasing your awareness that there is God that we must serve, that there is God that we must put first. Now, secondly, teach them how to put God first. True. Turuan natin sila kung paano unahin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. This is one of the responsibilities of us parents when it comes to passing our faith to the children, to our children. In Genesis 18:19, pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak. Sino to? Si Abraham. Pinili siya ng Panginoon. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Since the time of Abraham, up until our time, we became part of the promises of the Lord. Because when Abraham was instructed, when he was still alive, he did not stop. When it comes to implementing the commands of the Lord, he did not stop reinforcing the instructions of the Lord. Kaya nga tayo, as I said, naging kabahagi tayo sa mga pangako na tinanggap ni Abraham. Dahil mayroong nagpatuloy na pananampalataya sa isang salin lahi hanggang sa ating henerasyon. Purihin ang ating Panginoon. We must teach them diligently. Deuteronomy 6:7. Oh. Di ba rin na parang sila'y kahit na sila'y napipilitan. Mabuti nga sila'y napilit. Amen. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay. At kapag naglalakad. Kapag nakahiga. At kapag babangon kayo. Ibig sabihin, di ba? Kapag ang isang tao ay naglalakad, di ba? That's the walk of his life. Kapag siya ay nakahiga, siya ay nasa kanyang kapahingahan, even when he's not working. Kapag siya ay babangon, after resting, that is a very personal snippet of a life of a person. Yung hanggang sa kanyang pagbangon, ganun mo siya babantayan. Ibig sabihin, ganoon natin sila tuturuan. Pag-usapan na inyo ito kapag kayo nasa mga bahay, kapag sila'y kasama natin sa loob ng bahay, kapag sila'y aalis ng bahay, kapag sila'y babalik ng bahay, kapag sila'y paggising nila. At kung titignan natin, this is the cycle, usually the daily cycle of man. No? Usually yan ang daily cycle ng tao eh. Uuwi siya ng bahay, o kaya nasa bahay, lalabas siya, tama? After magtrabaho, magpapahinga siya, gigising na naman siya, so on and so forth. So, ibig sabihin, that's how intimate, diligent, amen, personal it is when it comes to teaching our children. Teaching our children. Let us praise the name of the Lord. Bless the Lord. When we are teaching our children, amen,
kapag sila'y ating tinuturuan, mahalaga pala na ganito natin sila turuan. Not because you are available, not because nasa mood siya, o kahit wala siya sa mood. Amen? Not because okay kayo ngayon. Not because hindi kayo okay ngayon. Gaya ng nabasa natin, this is the daily cycle of man. Kaya kung titignan mo, araw-araw pala. Araw-araw mong paaalalahanan ang iyong mga anak. Purihin ang ating Panginoon. Now, teaching them to put God first, we must help them understand what their priorities are. Yes, true. Kasi prioritization needs, sa amin ng mga nurses, meron kaming tinatawag na triaging. No, halimbawa, nasa emergency, nasa ER ka. No? Of course, hindi mo unahin yung nasugatan lang ng maliit kaysa doon sa naghihingalo. Siyempre, uunahin mo yung naghihingalo. Dahil ikamamatay niya kapag di mo inuna. Meron kaming tinatawag na ABC. ABCs of life. Airway, breathing, circulation. Anything that is about airway, you need to prioritize. Secondly, when someone is having a hard time breathing, that's the second priority. When it comes to bleeding, that's the third priority. Now, in our affairs of life, teaching our children to put God first, we must also help them understand what their priorities are. Tanungin natin sila, ano bang priority mo? Dapat ang unang sagot, ang mapaglingkuran ng Diyos. Di ba? Kasi, you know, sa panahong ito ngayon, lalo na, kapag when you are transitioning, o halimbawa, from your intermediate to uni, or from uni to employment, no? O from early adulthood or late adulthood to, from late adolescence to early adulthood. Diba? We have many priorities in life. Diba noon ang priority natin? Tapusin ang pag-aaral. Makakuha ng mataas na marka. That's right. Tama po? Magkaroon ng trabaho. Patient. Sumahod. Magpakayaman. Mangibang bansa. Magpatayo ng bahay. Magkaroon ng business. Magkaroon ng pamilya. Magpakasaya. Magpakaligaya. Magpakasasa sa buhay. At susunod, mamamatay na. Di ba mga kapatid, nung tayo noon malayo sa Panginoon, ganyan ang isip natin. Nay. Di ba? Sino sa atin simula nung bata, gusto mo ikaw lagi ang top 1. Hindi naman ako. Di ba? Ayaw mo sa mga exam mo, ayaw mo may mali ka. Gusto mo lagi kang perfect. Di ba? Hanggang ikaw nag-elementary. O sabihin na natin, hindi naman ito applicable sa lahat. Pero gusto mo, sa lahat ng ginagawa mo, tama ka lagi. Ayaw mong magkamali. Tama po, mga kapatid? Hanggang sa yung mga layunin mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay, puro mga makamundo. Aminin na natin yan. Amen. Di ba? Gusto natin magkaroon ng ganito, branded clothes, you know, sasakyan. Gusto mong magkaroon ng pangalan sa lipunan, makilala ka. Di po ba, mga kapatid? No? Natural sa tao ang ganyang isip. Just like what we've said in Sigmund Freud, that's what we call id. Your pleasures in life. You want to satisfy all your pleasures, your desires, your wants, mga pangarap mo. But these are worldly desires. Earthly desires. Secular desires. Amen. Pero ngayon, kailangan nating remind ang ating mga anak, o kahit na ang ating mga sarili, o ating pamilya. Hang on. May I ask, what really is your priority in life? Ano ba talaga ang priority mo? O, meron ako mga naririnig na ibang kabataan. O, kapag ako nag-uni, pagpa-flat ako,
Tapos, I'll make sure na makabili ako ng sarili kong sasakyan. Hihiwalay ako ng bahay. Sabi ko, kung gagawin mo yan, paano ka pa makapaglilingkod ng midweek? Kung gagawin mo yan, kung sa bahay nga, hirap ka pang gisingin sa devotion, paano ka pa makapag-devotion? Kung lalayo ka sa bahay, sino pa magpapaalala sa iyo? Di ba mga kapatid? Maraming mga ganyang kaisipan eh. Kasi dumating din ako sa ganyan. As Elder Rene. Nung hindi pa tayo nagtalaga, nung hindi pa tayo ganun kaaktibo sa pananampalataya. Because at some point in your life, in your adolescent stage, early adulthood, you will be really busy with many affairs in life. Di ba? Oh. Gaya din ang sabi namin noon, hihiwalay na kami ng bahay. Diba? Magtatrabaho, ibali magbayad na ng upa, gano'n. Ganyan din eh, halos ang takbo ng mga kabataan eh. Diba? Aminin natin yan. Amen. Tayo lahat dumaan sa ganong pag-iisip. Because we're trying to build our independence. Diba? We're trying to prove that we can be independent. But honestly, without God, we are not independent. We can't be independent without God. Amen. Di natin kakayanin, kahit sabihin mo na ikaw ay maasenso na sa buhay, you are established in your life, pero malayo sa Diyos, wala ka. Amen. Wala kang maipagmamalaki. True. Kaya mga kapatid, we must teach them to seek the kingdom of God. First and foremost. Di ba yun ang sabi sa Matthew 6:33? Ano pa? Paano natin sila tuturuan na unahin ng Diyos? Kailangan natin silang turuan ng kaalaman at karunungan na patungkol sa Diyos. In short, the Word of God. Incorporate always. Because fearing the Lord is the beginning of wisdom. How do we fear the Lord? By knowing Him. How do we know Him? By reading the Scriptures. Habang tayo lumalalim sa mga salita, mas nakikilala natin ang ating Panginoon. Pag lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, mas lalo natin siyang mapaglilingkuran. Noon, hindi pa tayo ganito maglingkod. Di ba? Amen. Noon, para tayong mga kabuti. Maglilingkod ka ngayon, bukas hindi. Di ba? Nasagana kang magsamba ngayon, bukas hindi. Di ba? Masipag ka ngayon, bukas hindi. Maningas ka ngayon, bukas hindi. Noon, ganyan tayo. Di po ba? Amen. Pero ngayon, maningas ka man o hindi, maglilingkod ka sa Panginoon. Praise the Lord. Mahina ka man o malakas, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen. May sakit ka man o wala, maglilingkod ka sa Panginoon. Dahil naging prioridad mo ang Diyos. Amen. At kapag yan naman ang ating unahin, gawin, ipaalala no, sa ating henerasyon o sa mga salin lahi na sumusunod sa atin, hindi rin tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Unahin mo ang Diyos, uunahin ka ng Diyos. Amen. Totohanin mo ang Diyos, tototohanin ka ng Diyos. Amen. Yung hindi mo pa nga tinututo ang Diyos, tinututo ka na ng Diyos. Amen. Mas lalo pa kung totohanin mo ang Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. That is what we need to remind this generation. It says in 1 Kings 3:9, "Give therefore thy servant an understanding heart." Purihin ang ating Panginoon. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Kaya ang karunungan ay tutulong sa atin, ang kalaman ay tutulong sa atin para magawa natin kung ano ang mabuti at masama. Purihin ang ating Panginoon. Ano ba ang ating ituturo sa kanila para unahin nila ang Diyos? Kailangan natin ipaalala sa kanila
ng ating dakilang pag-asa ay hindi dito sa sanlibutan. Ang dakilang pag-asa natin, sabi nga sa Titus 2:13, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, hindi tayo mga panatiko. Amen? Maaari mo naman sabihin sa iyong anak na, anak, mag-aral ka ng mabuti, pero huwag mong kakalimutan, unahin mo ang paglilingkod. Amen. Tutulungan ka ng Diyos. Anak, hindi naman masama na ikaw ay magtrabaho, pero isipin mo, unahin mo muna, invest heavenly things. Amen. Amen? Dahil yung mga yan, hanggang dito lang yan. Ang Panginoon, babalik na. Diba? Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, yan ang dapat nilang malaman. Yan ang pinakamagandang pag-asa. Kapag malaman nila kung anong pinakamagandang pag-asa, mga kapatid, mag-iimpok sila ng mga bagay na makalangit. Na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. You know, nang tayo ay magtalaga sa biyaya ng Panginoon. Unang dahilan kung bakit tayo nagtalaga, dahil totoo ang sabi ng Panginoon, napakaraming aanihin, kulang ang manggagawa. Pangalawang naging dahilan ko, ang mahal na apostol ay hindi na bumabata. That time, late apostle was still alive. Sa isip-isip ko, tumatanda ng mahal na apostol. You know, parang hindi ko rin mapatawad ang aking sarili kung alam ko na hindi ako makapagtalaga at siya'y namaalam na. There was this strong conviction within me. No? Na kung siya ay matanda na, kahit siya'y matanda, siya'y gumagawa pa rin hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang panata sa Panginoon ay mangangaral at mangangaral pa rin siya. Pangatlo, ang aking dahilan ay dahil mahal ko ang aking pamilya. Dahil alam ko, kapag ang isang tao na mananampalataya ay magtalaga, lilingapin ng Diyos ang sambahayan. Amen. That was my prayer. In the family, that time, may sakit, may maraming mga pangangailangan. I was thinking, Lord, if I will give my life to you, when I don't have anything to offer to my family, but if I will offer my life to you, could you give them what they need? Healing. What else? Their needs. Provide for them. Because the Word of God says, ang mag-iwan, di ba? Ng anak, ng ama, ina, ng kapatid, ng ari-arian, no? Para lang sa ministeryo, ay hindi kalilimutan ng Diyos, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At it could be 30 times, 60 times, or 100 times. Our prayer is, Lord, include my family in that 100 times. And lastly, one of my reasons is, the Lord is coming soon. This is my question always. If your goal in life is to always do the best, and giving the life to God, giving our life fully to the ministry is the best thing, is the best decision to do. Why don't we do the best? Why don't we make the best decision? Di po ba? Yan ang sinabi sa akin ni Sister Maggie. Hindi ko yan makakalimutan. When she visited here in Wellington. Sabi ko sa kanya, Sister Maggie, ano ang nagtulak sa'yo? Bakit ka nagtalaga? Kasi Sister Maggie as well is a registered nurse sa Australia. They're well off when it comes to their family. Sabi ko, ano nagtulak sa'yo? Bakit ka nagtalaga? Sabi niya, you know, sa buhay natin, di ba gusto natin? Because she's also an achiever. Gusto natin gawin ang pinakamabuti, di ba? We want to do the best. Sabi niya. Kaya naisip ko, kung the best ang magtalaga ng buhay, bakit hindi mo gagawin? Praise the Lord. And that made sense to me. Talagang, it pricked me. Di ba? Especially sa mga achievers dito. Di ba? If you're doing your best to achieve the very best,
the very best is to give your life to the ministry. Doon ko na lang na-realize. It's plain to hear, but it gave a great impact sa akin. Kung nga naman, sa lahat ng ating ginagawa, gusto natin A+ tayo, perfect tayo, diba? Mataas ang marka natin. Yung pinaka mataas na profesyon ay ang pagiging manggagawa ng Diyos. Amen. The highest profession is to become or to be a minister of God. Amen. Yan ang pinakamataas. Hindi lawyer, hindi doktor, hindi nurse, architect, piloto, o kung ano pa man mga sekular na mga profesyon. Ang pinakamataas na profesyon ay ang maging ministro ka ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ang Praise the Panginoon. Lord. Kaya mga kapatid, kaya sa ating mga anak, kung nakikitaan natin sila ng ganitong mga potensyal o nakikita natin na sila ay mayroong mga pagkatawag, tulungan natin silang makita nila yun ng maliwanag. Tulungan natin sila na maihakbang nila ang kanilang mga paa. Because if they are in doubt, who would encourage them? First and foremost is the family. To God be all the glory. And teach them as well to be thankful to God. When you know that you should be thankful to God sa lahat ng mga tinatamasa natin dito sa buhay, mauunawaan mo na uunahin mo ang Diyos. Di ba? Kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Diyos, mga kapatid, matututunan mong unahin ang Diyos. Amen. Sino sa atin dito ngayon? Lahat ng mga bagay maliliit o malaki, lagi niyang napapasalamatan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Diba? Simula nang ikaw ay naging ganyan, saliksikin mo ang iyong sarili. Inuuna mo na ba ngayon ang Diyos sa buhay mo? Simula nang piliin natin unahin ang Diyos sa ating buhay, naging tayong maging mapagpasalamat, di po ba? Amen. Pero kung hindi natin unahin ang Diyos, wala tayo dito ngayon. Tunay. Amen. Hindi natin magagawang paglingkuran siya, pasalamatan siya, purihin siya, sambahin siya. Pero kapag kilala mo na ang Diyos mo at ikaw ay mapagpasalamat, magagawa mong paglingkuran mo siya kahit ikaw ba ay maraming mga pangangailangan, kahit ikaw pa ay may maraming mga kaabalahan. Uunahin at lagi mong pipiliin na siya ay yung mapasalamatan. Kaya sa atin na mga pamilya, hindi lamang pala dapat sa atin masumpungan ng Diyos yan. Maganda na ang mga magulang ay mapagpasalamat sa Diyos. Pero dapat makita din yan ng ating mga anak. Magaya yan ng ating mga anak. I'm not trying to boast about my child, but by the grace of God, ng kanyang kaarawan, nagpapasalamat po ako sa inyong mga regalo. Mayroong mga iilan na nagbigay sa kanya ng love gift. Noong araw na yon, tinuruan siya ng kanyang ama. Ikapuan mo yan. Actually, since he was 6 months, simula nang siya may panganak, nag-iikapu na siya. Praise the Lord. Because she's receiving something from the government eh. Na-stop lang yon nung siya mag 3 years old. Kaya, medyo nakakalungkot din, pero, pero sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, sa kanyang kaarawan, sabi niya, Mom, sabi niya, Sister, hindi ko napapanangalanan, Sister na gave me this, Brother na gave me this. So, natotal niya kung magkano. Ma'am, I gave my tithe to the Lord. Praise the Lord. Sabi niya. At hindi lang yun, iniipon pa niya yun. Nilalagay niya doon sa kanyang lata. What are you doing with your money? Sabi niya, I am giving it to the church. Praise the Lord. Sabi niya, Ma'am, do we have the same money here and in Auckland? Yes, still New Zealand money. Sabi ko, why? Because I'm planning to give this
to apply for the home free. Praise the Lord. Mga kapatid, and I also salute the other parents sa kanilang mga anak na musmus pa lang kahit di pa maunawaan ang pag-iikapo, tinuturuan na paano mag-ikapo. Kapag masana yung bata na yan, hanggang sa lumaki, hindi niya hihiwalayan yan. Ikamamatay niya na hindi niya yan gagawin. Totoo yan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lastly, we must model the faith and trust God for the result. Ano man ang ating napag-aralan in first point and second point, we must model it. Of course, it would be too hard to encourage someone when you do not do what you are teaching. Sabi nga, when you are not practicing what you preach, you cannot encourage that person. Diba, mga kapatid? Kapag makita nila sa atin yan, kahit hindi mo nasalitain, yung mismong action mo, yung gawa mo, yun ang gagayahin nila. But it would be too hard na we keep on telling them, but they don't see in us what we want to see in them. Di po ba, mga kapatid? In 1 Timothy chapter 4, verse 12, be an example. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Alam nyo, bakit si Timoteo naging mabuting kabataan? Hindi lang dahil ama niya sa pananampalataya si Pablo, kundi nakita niya rin ito sa kanyang lelang. Sa kanyang lelang na si Luis, sa kanyang ina na si Eunice. Kaya hindi naging mahirap para kay Pablo na turuan niya si Timoteo. Totoo po. Kasi teenager pa lang si Timoteo nung naging siyang ebanghelista. Kalain mo yon? Sumama na siya kay Apostol Pablo. Bakit? Bago pa siya sumama kay Apostol Pablo sa kanyang kabataan, mayroon nang naihasik sa kanya. Kaya nadala niya yun, nai-apply niya yun. Bakit? Mayroon siyang nakita. Kanino niya ito nakita? Sa kanyang ina, sa kanyang lola. Kaya mga kapatid, if we want to encourage them, amen, if we want to pass on the apostolic faith in the coming generation, we first must model the faith. We should be the pattern and let God do the growth. Hayaan natin ang Diyos na ang magpasibol sa kanila. Ang Diyos na ang magpaunlad sa kanilang pagkatao bilang mga Kristiyano. Ang Diyos naman, di po ba? Mayroong magtatanim, mayroong magdidilig, at ang nagpapalaki ay walang iba kundi ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon at mahalaga upang tayo ay maging mabuting kasangkapan sa kanila at sila na saling lahi na darating. Itong henerasyong darating ay may panatili sa ganitong pananampalataya. Mahalaga ang panalangin. During our time, Apostle Arsenio, our late apostle, did not stop praying. That's why naabot tayo ng Ebanghelyo. May mga unang lumuha para sa atin, para tayo maabot ng salita. Ngayon, tingnan nyo sa home free. Di ba pinapanalangin natin lagi ang tagumpay, magbunga ng mga kaluluwa. Kaya when we invest now in our prayers, there will be another generation that is to come that will makikinabang. Mayroong makikinabang na saling lahi sa ating mga panalangin ngayon. Purihin na natin, Panginoon. Praise the Lord. Kaya ito ang ating maging bahagi. Again, in our conclusion, Proverbs 22:6.
Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Purihin ang ating Panginoon. Proverbs 22:6. Verse 6. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ay manalangin naman namin Diyos,